Unahin po natin itong aking nasagap na balita. Meron nakapagbigay sa akin ng information na galing sa loob ng Kamara na nagkakaroon na po ng hati-hati dyan sa loob. And definitely, sa pagdayo natin sa 20th Congress, galing po tayo sa 19th Congress, marami na po ang nadidismaya dito kay Tambaluslos. At ang nabalitaan po natin dyan ay peke po ang nakukuhang suporta ni Tambaluslos. Naaalala nyo po, di ba? Sinasabi nila na meron na pong 200 plus na signatures na po ang nangyayari dyan. Sa katunayan, ang binabanggit dyan, yung mga bago daw na mga congressman, kung kayo may mga kilalang congressman, i-confirm nyo po ito kung ito ay may katotohanan. Na yung mga bagong congressman, ipinalalagay po doon. Pinapipirmahan, ito, pirma ka dito para sa suporta kay speaker, ganyan, ganyan, ganyan. So kaya dumadami, okay? So nagkakaroon ng magic. At pag-iisipin po natin, yung kinwento sa akin ay hindi malayo sa katotohanan. Dahil alam naman natin na meron na talagang mga anomalyang ganito si Tambaluslos. Sa katunayan ay ginamit niya ang pera diyan sa pork barrel. Nagmistulang proyekto pero pork barrel para suhulan itong mga congressman para pumirma para sa impeachment ni BP Sara. Naalala nyo, last minute po yan. Diba? Pinasa ang first, second, at third complaint, walang pumipirma. Pagdating sa pang-apat, biglang nagsipirmahan. Last 2 minutes, pirmado agad. Ito po ang pinagana. At hindi po ako nagsabi niyan, si Chanko mismo. No? So, pag pinagdugtong-dugtong natin, pag fill in the blanks mo, you connect the dots, meron posibilidad na yung nabalitaan ko ay may katotohanan. At ito ay magandang balita kung ito naman ay talagang maisa sa katuparan dahil kung mahahawakan ng Duterte Black ang Senado at maaalis as speaker etong si Tambaluslos, malaki po ang matitipid ng taong bayan. Malaki po matitipid dahil alam naman natin kung saan-saan po ginamit. Even si Lacson, mamaya i-discuss natin yan, sinabi. Talagang even yung pork barrel ay itinago nila sa pangalan ng flood control project. So marami na talagang nawawala na pera ng taong bayan dito sa mga klase ng politiko na ito. At nagmimistula na nga na itong si Tambaluslos ay nangangalap ng pirma. No? Magandang balita po sa atin yan at tayo makakausad-usad. At sa wakas, makikita natin na pagka nagkatotoo ito ay unti-unti nang lumulubog ang barko ng mga demonyo sa ating gobyerno. Konti-konti na po silang mawawala. No? So aabangan po natin yan. Bata, itong natanggap kong tingnan yung mabuti. Definitely, ang naibalita sa akin, medyo meron na daw kiskisan talaga ang kampo ng Marcos at kampo ng Tambaluslos. At unti-unti na po ito maglalaglagan. Abangan po natin kung ito ay matutuloy or ito ay mistulang balita lang. Pero as far as I'm concerned, na iko-connecta ko po ang mga pangyayari na abangan natin kung talagang hindi na makakaupong speaker ito si Tambaluslos. That would be a simple victory for the Filipino people sa Pilipinas at doon sa mga kababayan nating sa ibang bansa kung itong si Tambaluslos ay talagang tunay na hindi na mauupo bilang House Speaker. Ayan. Eto meron daw bagong boy group na itinatayo. Meron na namang panggagastusan ang pera ng taong bayan. Pasok, boy group! May bagong boy group sa Kamara. Sila raw ang mga fresh at batang kongresista na kung tawagin ay hot shots. Alamin kung sino-sino sila sa agenda report ni Joan Manalo. Hot shots, ha? Dito sa Pilipinas, hindi lang sa TV nakikita ang girl at boy groups. Dahil sa Kamara, may tinatawag ding hotshots. Sila lang naman ang fresh at young legislators ng 20th Congress. Sa ngayon, binubuo sila ng 4 na neophyte congressmen, sina Tingog Party List Representative Andrew Julian Romualdez, Negros Occidental Representative Javi Benitez, Batangas Representative Ryan Recto, at FPJ Panday Bayanihan Party List Representative Brian Poe. Apelyido pa lang, duda na ako. Boy band, Ay, nako. Hoy! Wag naman sana kayo ang bagong laruan ni Tambaluslos. Wag naman sana kayo ang bagong uto-uto
ni Tambaluslos. At sana hindi naman kayo ang mga bagong magiging korap ng gobyerno. Ha? Hindi kayo yung bagong paggagastusan ng pera ng taong bayan. Abangan natin. Ako may tanong lang. Ano kaya ang magiging proyekto nitong apat na ito? Ano kaya ang maitutulong ng apat na ito? Ano kaya ang kanilang gagawin para ahon ang mga Pilipino sa paghihirap? Kasi baka mamaya lang naman, pangungunahan ko, baka sabihin ninyo, tumama ako, tsamba na naman. Baka sabihin ninyo, manghuhula ako. Pero kasi hindi maganda ang pakiramdam ko dito, apelyido pa lang, medyo na ako rito eh. Di ba? Anyway, let's give them the chance. Pero sana, since mga bata kayo, sana nakikita ninyo ang nangyayari sa politika. Hindi sana kinain ang utak ninyo ng kapangyarihan at an early age. Sana hindi kinain ang utak ninyo ng pera at an early age. Sana ilagay nyo sa puso ninyo na kayo ay talagang nandiyadyaan para magsilbi sa taong bayan at hindi lamang kay Tambaluslos. Kasi baka mamaya, at ako'y malakas ang kutob ko, bagong attack dog lang kayo. Baka mamaya wala kayong proyekto, pero ang proyekto nyo lang ay hanapan ng butas ang Duterte. Una, hanapan ng butas ang mga Duterte vloggers. Hanapan ng ikahihina ng black propaganda ang mga Duterte. Pero bulag kayo sa kalokohang ginagawa ni Tambaluslos at ng ibang mga congressman. Ayoko kayong pangunahan, pero uobserbahan namin kayo. Kasi baka mamaya, wala na kayong aatupagin kung hindi kaliwat ka ng Duterte. Or mga kalyado ng Duterte. Hindi kayo binoto ng tao at pasasahuran ng tao at bubuo kayo ng grupo para lang atakihin ang Duterte. Mahiya kayo sa balat ninyo, yung kabataan ninyo, huwag niyong simulan ng maling politiko. Huwag kayong pauuto kay Tambaluslos. Kasi alam naman natin kung ano talaga lang ang plano niya si Tambaluslos. Gibain lang ang Duterte. Nitong Miyerkules, nagsama-sama ang apat sa isang working lunch sa Kamara kung saan napag-usapan daw kung... Yan no? Diyan pa lang eh. Andiyan na si Tambaluslos, tropa na eh. Ay, bigyan ko kayo halimbawa. May kasabihan, birds of the same feather flock together. Sabihin mo kung sino yung kaibigan mo, sasabihin ko ugali mo. Huwag kayong magdidikit sa taong yan. Baka mamaya ayaw nyo na rin ng kalaban. Baka mamaya takot kayong lumaban ng patas. Baka mamaya puro pamumulitika ang gagawin ninyo. Hindi naman talaga pagsilbi sa taong bayan. Paano gagampanan ang kanilang bagong tungkulin bilang mga mambabatas. Sabay din silang dumalo sa 3-day executive course on legislation ng Kamara na naglalayong palalimin ang kaalaman at kahusayan ng mga bagong miyembro ng Kamara. Bagamat hindi raw ito opisyal na pangalan, honored daw sila. Pambira. Sabi ko sa inyo, well, anyway, ayoko silang husgahan. Pero talaga masama ang kutob ko sa mga ito. Baka mamaya, batang version lang to ni Abante. Batang version lang ni Paduano, ni Barbers, ni Dan Fernandez. Pero ang gagawin nito, iisa lang din. Pamumulitika at hanapan ng butas ang mga Duterte at mga Duterte vloggers at Duterte supporters. Baka mahiya kayo. Baka pinabatang Abante lang kayo at pinabatang Paduano. Benitez na mapasama sa isang good company. Sa Facebook post, sinabi ni Benitez na mga batang lawmaker lang daw sila na nagnanais maglingkod with purpose. Ikinatuwa rin daw niya ang nickname na Tunog Boy Band Comeback daw. Nangako rin si Benitez na nandito sila para magtrabaho at mag-iwan ng marka sa Kamara. Ayan. Well, let's give them the benefit of the doubt. Okay? Huwag natin muna paghusgahan at pagbintangan. Sinabi ko lang, pinanguna ko lang yung aking nararamdaman nang sa ganun, hindi nyo sabihin tsamba. Sabihin ninyo, manghuhula ata si Kotsoli. Sige. Sabi, magsisilbi sila. Let's earn it with action, not hype. Baka mamaya, let's earn it with action against Duterte. At ang common denominator daw nilang lahat, kamag-anak sila ng mga personalidad sa politika. Yun nga, Hindi ito ang nakakatakot. unang grupo ng mga mambabatas na nagkaroon ng bansag sa loob ng Kamara.
Una sa listahan ng Spice Boys na binubuo ni na Mig Zubiri, Ace Barbers, Nonoy Andaya, Mike Defensor, Hernani Braganza at Ricky Sandoval. Kita mo, meron na dati Spice Boys. Anong napala natin sa kanila? Wala. Baka just another group. Nabuo sila noong 1988 at nakilala bilang polar opposites ng traditional politicians. Malaki rin ang naging papel nila sa pagpapatalsik kay former President Joseph Estrada. Nabuhay din nitong 19th Congress ang Young Guns na binubuo ni na Zambales Representative Jefferson Conghon, La Union Representative Paulo Ortega, Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adyong at Isabela Representative Ino D. Tanong ko kayo, ano ang naidulot na mabuti nitong Young Guns sa Pilipino? O ito ay nagamit lang para butasan ang Duterte. Pamumulitika lang laban sa Duterte. May naitulong ba ito sa inyo? Di ba? Anong purpose ng grupo? Parte rin sila ng mga kongresistang aged 40 and below na tulad ng ibang grupo, naglalayong makapagserbisyo sa mamamayan. Nakilala ang Young Guns bilang ilan sa mga sumuporta sa naging investigasyon ng House Quad Committee na sumentro sa mga issue ng POGO, drug war, extrajudicial killings at iba pang human rights violations. Para sa agenda, Joan Manalo, Billionario News Channel. Meron pa kayo sumentro pa sa human rights. Sa tingin nyo may naniniwalang tao sa inyo? Naging attack dog lang kayo laban sa Duterte. Meron pa kayong human rights. Napaka-hipokrito ninyo. Kayo para kayong mga kakabola ninyo. Baka pati kayo naniniwala sa kasinungalingan ninyo. Next topic po tayo. Ito, pag-usapan naman natin. Itong bilyong-bilyong illegal na ginawa ng mga senador at ng mga congressman. Binunyag ni Senator Panfilo Ping Lacson na 5 hanggang 10 bilyong piso ang nakuhang pork barrel ng ilang senador. Samantalang may mga kongresista naman ang sinasaging nakatanggap ng hanggang 15 bilyong piso. Bagamat hindi pa Merong nakatanggap na 5 to 10 billion with capital B, billion as pork barrel. Illegal po yan sa mga senador. And then, according to Lacson, 15 billion. Mas grabe ang korupsyon sa Congress, sa Kamara. Ayan. Ngalanan ngayon ang mga nasabing mambabatas, tiniyak naman. Each po yun, yung mga nakatanggap, hindi yun sa buo. Yung mga nakatanggap ng senador na kanyang ilalanta dito sa pagbubukas ng 20th Congress sa July 28. Mean Corvera sa balitang yan. Ibinunyag ni Senator Ping Lacson na may bilyon-bilyong pork barrel funds ang ilang senador at kongresista. Ayon kay Lacson, naabot sa 5 hanggang 10 bilyong piso ang nakuhang pork barrel ng ilang senador, samantalang may ilang kongresista ang nakakuha ng 15 billion pesos. Hindi pinangalanan ng senador ang mga nakakuha ng pork barrel, pero matagal na anyang idineklara ng Supreme Court na labag ito sa batas. Bago rin anya ideklarang unconstitutional ang pork barrel, aabot lang sa 200 million pesos ang pork barrel para sa soft at hard projects ng mga senador, samantalang 70 million sa mga kongresista. Ayon sa senador, ang alokasyon ng mga senador at kongresista nakapaloob sa flood control projects sa ilalim ng 2025 national budget. Ayan. Dito pa lang, makikita natin ito ay illegal. At higit sa lahat, kaipokritohan. Bakit? Sinisilip nila yung 150 million na confidential funds ni BP Sara na tinatawag na legal na ginawa at ginastos sa tamang paraan, sabi ng COA noong 2022 and then noong 2023 and then 2024. So sa madaling salita, taon-taon lagi pong pasado ang paggastos ng confidential funds ni VP Sara sa COA. Taon-taon pasado po ang paggamit ng budget ng Office of the Vice President. Pero binigyan nila ito ng napakalaking kwento, meron pa silang impeachment patungkol dito, pero ang pinag-uusapan lang ay 150 million pesos. Merong sinasabi dito si Senator Lacson, ang mga senador ay may ilan dyan nakatanggap ng
5 to 10 billion pesos. At 15 billion pesos naman sa ilan sa mga congressman. So dito nakikita po natin na napaka-ipokrito na itong mga lintik na mga oportunistang mga politiko ito. Diyan pa lang nakikita na natin ang napakalaking problema ng bansang ito sa pamumulitika. Pero meron akong nakikita rito na sana naman ay huwag gamitin ni Lacson. Dahil alam naman natin ito ay tumakbo sa partido ni BBM. No? Baka mamaya, hindi niya pang pinangalanan ngayon, pero baka mamaya sa dulo niyan, ang pagbibintangan ay puro mga Duterte or mga kaalyado ng Duterte. Para lang hindi sila makaporma sa gaganaping impeachment trial. Coach, hindi kaya parang bias ka? Pag ang itinuro niya ay maka Duterte, sasabihin mo, sinisiraan lang? Hindi po. Alam niyo kung bakit? Kasi napaka-imposible naman na ang puro masasangkot dyan or karamihan ng masasangkot dyan sa pork barrel na yan ay puro maka Duterte considering na ang nakaupo ay administrasyon ni Marcos. So definitely, kung merong kalokohan, pagdating sa pera, pagdating sa pork barrel, hindi po maiiwas, yan ay dapat nasa side ng administrasyon. Yan po ay nasa side ng administrasyon dahil itinago ito, according to Panfilo Lacson, sa flood control projects. At alam naman natin na ito ay public knowledge po, alam ng mga Pilipino yan. Nawawala yung pondo na billion-billion sa flood control projects dahil pinagmalaki yan ni Bongbong Marcos. Pero sa katunayan, puro pa rin baha. Saan lugar ginamit yung pondo na may flood control projects? Bakit binabaha pa rin tayo kung gumastos ng bilyon-bilyon? Kung itong bilyong-bilyong ito ay itinayo na lang ng negosyo, infrastructure, makakatulong pa sa bawat Pilipino na makapag-create ng trabaho. Pero kung iginawa mo yan para isugpuin ang baha, okay lang din kung talaga namang nasugpo. Pero hindi. Nakita natin nung nakaraang taon. Ako mismo, kahapon lang, baha, expressway. Expressway po, baha. Saan napunta yung pondo na sinasabi ni Bongbong Marcos na flood control projects? Baka ito na yung sinasabi ni Lacson. Huwag lang sana gawing ito. Baka mamaya, tropa rin ito si Bongbong Marcos. Baka naman paninira, pambubutas na naman ito sa mga kaalyado ng Duterte. Pero antayin po natin, pangalanan niya isa-isa. Sana ito ay hindi parang press release lang para siya ay mag-ingay. Sana pangalanan mo Lacson. Isa sa tinukoy niya ang isang maliit na barangay sa isang bayan na nakatanggap ng 1.9 billion habang ang isang bayan naman nakatanggap ng 10 billion pesos. Sabi ni Lacson, grabe no, isang bayan 10 billion na natanggap. Ilang 150 million ang 10 billion. Yung 150 million, ginawa niyong issue kay BP Sara. Kayo ganyan-ganyan na lang kayo kumuha o gumastos ng pera na bilyon-bilyon. Sa pagbubukas ng sesyon sa July 28, magsasagawa siya ng privilege speech para ilantad ang detalye at mga nakita niyang posibleng anomalya sa taunang budget mula 2023 hanggang ngayong taon. May Ancor Vera para sa Mata ng Agila, matatag. Ito lang. Ito sa akin lang, tingnan po natin. Hindi kaya dapat matanggal na talaga ito si Tambaluslos. Dahil ang laki na po ang nagiging problema. Ngayon, meron pang issue na tumatanggap sila ng bilyong-bilyon na pork barrel diyan sa Kamara. Hindi ba panahon na matanggal at mapalitan bilang House Speaker to si Tambaluslos? Sino ba ang unang sumira ng Uniteam? Di ba si Tambaluslos? Demonyo ata itong tao na ito eh. Alam mo ba't ko nasasabi? Ang number 1 katangian ng demonyo, division. Ito ang unang nag-create ng division sa Uniteam. Wala tong ginawa kung hindi yung chismisan ng impeachment. Anong naging purpose nitong impeachment na to? Sangkot siya sa kontrobersiya ng impeachment na yan. Alam naman natin lahat yan na nagkabayaran patungkol sa pagpirma
diyan sa impeachment na yan. Yan ay isiniwalat ni Chanco, di ba? Ano pa? Yung kanyang mga press release. Nakala mo ay tumatakbo siya bilang presidente. Akala mo ay eleksyon na nangangampanya sa 2028 na. Hindi po ito nakakatulong sa taong bayan. Walang pakinabang ang taong bayan sa mga press release ni Tambaluslos. Kitang-kita natin na ito ay malayo sa katotohanan. Ito ang kauna-unahang sumira sa administrasyong Marcos, si Tambaluslos. Meron pa yung anomalyang budget insertion, di ba? Yan sa vice cam na yan, naging problema din yan. So, meron bang naitulong ito si Tambaluslos? O puro pamumulitika at personal na pangarap niya na maging presidente o isang maging magkaroon ng mataas na posisyon na hindi naman tumataas ang kanyang rating? Palitan nyo na yan. Nananawagan tayo sa mga congressman dyan. Iwan nyo na ang palubog na barko ni Tambaluslos. Masisira kayo kasama niya. Basang-basa po ng sambayanang Pilipino ang kalokohang ginagawa niyan si Tambaluslos. O next topic po tayo, pag-usapan natin si Topacio, papalag kay Risa Hontiveros. Eto. Hindi raw patitinag si Attorney Ferdinand Topacio sa isinampa sa kanyang reklamong cyber libel ni Senadora Risa Hontiveros. Sabi ni Topacio, hindi rin siya matatahimik o mapipigil sa paglalahad sa taong bayan ng korupsyon umano ng mga taong nasa kapangyarihan. Kabilang si Topacio sa 6 na inireklamo kaugnay ng pagpapakalat umano ng video ni Michael Maurilio o alias Rene, ang saksing iniharap ni Hontiveros sa pagdinig sa Senado. Sa isang video, sinabi ni Maurilio na binayaran umano siya para siraan sina dating Pangulong Rodrigo Duterte, Vice President Sara Duterte at Pastor Apollo Kibuloy, bagay na itinanggi ni Hontiveros. Alam nyo, kung ako kay Hontiveros, sisisantihin ko yung mga abogado niya. Yung political advisor niya, sisisantihin ko. Maling-mali na sinama nila si Atty. Topacio. Alam naman natin lahat, may hawak na ebidensya si Atty. Topacio laban kay Risa. Isinama niya. Mauubliga ngayon maglabas ng ebidensya si Atty. Topacio. Or, probably, baka pati si Atty. Topacio o si alias Rene magdemanda na ng diretso sa korte. At ininit niya, dinawit niya na ito si Atty. Topacio. So talagang magtutuos na sila dyan. Magkakalabasan ng ebidensya. At hindi naman po sasabihin ni alias Rene na nakasama niya na ibinahay ni Risa Hontiveros ang mga ilan-ilang ICC witnesses. Nako, naniniwala ako may mga pictures yan. May mga ilalabas na ebidensya na itong mga ICC witness na ipinagmamalaki nila kasamang ibinahay ni Risa. So doon pa lang, tataob na siya dyan. Ang masama dito kay Risa, dahil sa kadaldalan niya, nabitag siya ng kanyang pagkahilig sa camera. Ako sa tingin ko, yan ang gusto talaga ni alias Rene. Kagatin niya nang sa ganon, lalong mabisto ang kalokohang pinaggagawa ni Risa Hontiveros. Ako sa tingin ko, yan din ang gusto ni Atty. Topacio. Sumagot siya para sa ganon, magkalabasan ng ebidensya. Instead na tumahimik si Risa, nag-ingay, yari siya. Ako sa tingin ko, maling-mali yun. Walang lusot dito si Risa. Kasi alam mo kung nagsalita si alias Rene, nagsalita si Atty. Topacio, tumahimik lang siya, baka makaligtas pa siya. Kasi hawak naman nila ang media. Walang papansin. Di ba? Siya mismo, in-engage niya ang media. Obligado na ang media kunin ang side ni Atty. Topacio. Kunin din yung balita ni alias Rene. So kung sino man nagpapayo sa'yo o kung sino man ang abogado mo, palitan mo na yan. Risa, mali-mali ang mga payo sa'yo. Walang maidudulot yan sa'yo. Okay? Maraming salamat po. Sana po muli ako'y nagpapaalala lang. Huwag pong kalimutan i-like tong vlog na ito. And sana po ay kayo ay mag-subscribe sa aking channel. Ang channel ko po ay Coach Oli News PH. God bless everyone.